After I visited China and talked to the president, humbly asking him to consider the plight of my nation, that we earn money, at least one of the ways to earn money was really our exports, because we are an agricultural country. So I was very appreciative of the brotherly gesture, like almost like to cry. It was really very kind to us Filipino. Mga guys, isa po yan sa part ng interview kay dating Pangulong Duterte ng Global Times. Ang Global Times po ay isang state-owned media ng China. No? So, dito po mga kaibigan, nakakalungkot, no? Nakakalungkot isipin at nakakahiya na meron tayong past president of the Philippines na lumabas ng bansa, pumunta ng China at pinababa ang kanyang sarili, minaliit ang mga Filipino. Mga kaibigan, you're president of the Philippines and then aalis ka, pupunta ka ng China or ng ibang bansa. Pagkatapos, dadalhin mo ang mamamayang Filipino as napakaliit, walang kaya. Dito may sabi niya, I humbly ask. No? I humbly. Mga kaibigan, nagmamakaawa siya kay Xi Jinping. At sabi niya, I almost cried, and I did. Umiyak pa siya. Diyos ko, day! Pangulo ka ng Pilipinas? Pupunta ka ng ibang bansa? Dadalhin mo ang mga Pilipino as maliit? Walang kaya? Diyos ko. Alam mo na talagang insulto ito. This is an insult. Mga kaibigan, nasaan ang pride? Nasaan ang pride mo as a president of the Philippines? You have to know that you represent the Filipino people. Kung paano mo nire-represent ang mga Pilipino, ganun din ang tingin ng China sa mga Filipino. Nagpakababa ka. Umiyak ka pa. At sinabi mo pa na napakabait ng China sa atin. How come? Mabait ba yung hinaharas ang ating mga mangingisda, ang ating mga Coast Guard? Mabait ba yung inaagawan tayo ng teritoryo natin? Mabait ba yung kinakamkam ang mga isda na hindi naman kanila kundi atin? At mabait ba yung sa teritoryo natin pinapalayas tayo? You must be kidding! Are you out of your mind? Guys, I just want to remind you, TikTok, no bullying. This is an honest opinion, an honest commentary. No bullying. Everybody happy. TikTok. I'm not violating any community guidelines. TikTok. Diba? So mga kaibigan, real talk lang tayo dito. No? Look at President Bongbong Marcos. Pag pumupunta sa ibang bansa, proud na proud tayo. Proud na proud ang mga Filipino. Kasi talagang nire-represent niya yung sarili niya na talagang magaling. No? Kasi mga kaibigan, kung paano mo i-represent ang sarili mo sa international community, ganun mo rin nare-represent ang mga Filipino. Reflection yan eh. Si Duterte, pupunta ng ibang bansa, lulugo-lugo. Maliit lang kaming bansa. Wala kaming kaya. Hindi namin kaya makipaglaban sa inyo. Maawa kayo sa aming mga Pilipino. Mahirap lang kami. Diyos ko. Ay, nakakapagsisi. Lord, bakit mo kami binigyan ng ganitong klaseng presidente? Lord, bakit? 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 Natatanong tuloy naming mga Pilipino. Natatanong ng taong bayan. Sukang-suka na, Panginoon. Bakit po nagkaroon kami ng ganitong klaseng Pangulo? Lord. Pero sa ganun pa man, nagpapasalamat kami kasi bumawi naman eh. Nagkaroon kami ng
Bongbong Marcos na presidente na talaga namang ina-assert yung ating karapatan sa West Philippine Sea. Bumawi din. So yun mga guys panoorin yung interview na yan at talagang kikilabutan kayo. Kasi masasabi nyo, wow, ganito ba yung naging Pangulo ng Pilipinas for 6 years? Ni-represent kami as maliit na bansa, as mahirap, walang kaya, na parang bang umaasa lang kami sa mercy ng China, na kung hindi kami kaawaan ay wala kami magagawa. Diyos ko, so disgusting, Lord. TikTok, no bullying, everybody happy. It's just an honest opinion and honest commentary. TikTok, no bullying. Wala pong, there's no community guidelines violation. No community guidelines violation in my video. TikTok. Hi, bashers. Everybody happy.